Hello, good evening. Good evening sa inyo lahat. Hi. I'm here. I'm back. Usap-usap ulit tayo. Ano ba bang gusto niyong pag-usapan? Good evening sa inyo lahat dyan. Hello, good evening. Ano bang gusto kong ngayon, i-share sa inyong gabi na masisihan kayo? Hindi ko alam sasabihin ko tuloy kasi medyo napaano lang ako ngayon, napaisip lang mag-live kasi na-miss ko kayo na makita nyo ako, makita sana kayo kung kayo papasok. Hanggat wala kayo at mapadaan kayo sa live ko, ang akin lang masasabi ay kumusta kayo, kumusta ang inyong buhay, kayo ba ay okay ba kayo dyan? Masaya ba ang inyong ginagawa dyan? Ito lang po aking masabi. Share ko lang sa inyo na tayo ay mamuhay ng marangal. Po ang pinapaano sa atin ng ating Panginoon, pinapaalala sa atin na tayo'y mamuhay ng marangal, no? Huwag gugulin ang panahon sa paglalasing. Pasensya na kung natamaan kayo. Paalala lang po ito. Ito ay pinararating sa atin. Huwag daw gugulin ang panahon sa paglalasing, sa mga magulong kasayahan, sa walang pagpapakasawa sa pita ng laman, kahalayan, alitan, yan, at saka yung inggitan. Ay huwag daw nating gugulin ng panahon ng mga bagay na iyan. So, ito nga lang po ang akin sa inyong masishare ay pinapaalala sa atin na tayo daw ay mamuhay ng marangal. Sabi doon, number 1 is huwag maglalasing. Paglalasing, syempre paglalasing, madali yan yung nagsisimula dyan ng gulo, diba? Kaguluhan sa paglalasing. Kasi pag nalasing na, nawawala na sa lalo na sa sobrang dami na ng alak na nainom, ay nawawala na sa tamang lugar, nakakapagawa na siya ng hindi tama dahil na nalango na sa alak. Kaya yun ay sa ating pinapaalala na wag gumugol ng panahon sa paglalasing. At gayon din sa mga masayang magulong pagsasaya. Meron po ba kayo alam na gano'n na magulong pagsasaya? Nang talagang na nagsisigawan, masayang-masaya, nagsisigawan, na talagang na sobrang saya nila. Yun ay wag daw nating paggugulan yun ng panahon at saka yung mga pagpapakasawa sa pita ng laman. Wag daw tayo yung mga alitan, pakikipag-away, may kaalitan ka. Wag tayong maggugol doon ng panahon, tsaka yung pag-iinggit. Yun mga bagay na pinapaalala sa atin kasi kapag meron tayong mga ganyan, ay hindi uusad yung ating buhay, hindi tayo pagpapalain. So, syempre, at sabi ay ang Panginoon ang paghariin ninyo sa inyong buhay. No, huwag laanan ng panahon ang laman upang mabigyan ng kasiyahan ang mga nasa nito. Yun lagi ang pinapaalala sa atin na lagi kung maaari ay lagi natin itatak sa ating isip, sa ulo natin na yung paalala sa atin na huwag tayo maglalasing. Pag naglalasing, nawawala sa wisyo, nawawala sa lugar, sa hulog, nakagagawa ng hindi maganda. Kaya
pagdaan ng iba dito sa aking view ay nawa ay mabigyan nyo ng counting panahon na makapakinig nitong aking mga paalala, no? Ito ay pinadadala sa atin na tayo ay mamuhay ng marangal at tayo ay huwag umayon sa mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Sabi po ni San Pablo na lingkod ng ating Panginoong Hesus, pinapaalala sa atin na ang sabi sa Roma, kaya nga alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ipinamamani ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Kaya, pag tayo'y nagbago na, nag-iba na tayo, hindi tayo umayon sa mundong ito, mababatid natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Yun po ay mga paalala sa atin na dapat nating sundin, tukdin, at gawin. No? I-apply natin sa ating buhay sapagkat ito ay mga paalala sa atin na mga anak ng Diyos at mga bagong nakakilala, nakatanggap sa ating Panginoon. No? Pag tayo ay nakatanggap na, nakipagkaisa na sa ating Panginoong Jesucristo, kaya nga ang sino mang nakipagkaisa sa Panginoong Hesus ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. So kapag nakipag-isa ka na sa ating Panginoon, ikay bago na, magpapatuloy ka na. At yun, ang gagawin mo na ay susunod na sa ating Panginoon ng kung ano mga sinasabi niya, susundin natin ang kanyang kalooban. Yun ay ating gagawin. Tayo isang bago na ay magbabago na rin tayo ng buhay. Kung yung dati ay tayo ay nakakulong. Ang tanong ko po, sino po dyan ang nakalaya na? Ibig sabihin, nakakulong doon sa pagkakagapos, doon sa na iyong laging ginagawa na hindi mo matakasan, hindi ka makaahon dyan sa ginagawa mo na hindi galugod-lugod. Na ano ka dyan, maligtas ka ng katotohanan. Pag ikaw ay tumanggap na, ikaw ay bago ng panganak sa Espiritu, ikaw ay anak na ng Diyos, tinuring ka na ng anak ng Diyos sapagkat tinanggap mo siya. Kaya ngayon ay ini-encourage ko sa kayo na kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos ngayon, ay huwag maging matigas ang ulo. Sabi ng Panginoon, inaanyayahan kayo, no? Lumapit sa Kanya. At ang ating Panginoon ay matuwid, mababa ang loob, maamo. Lumalapit sa Kanya ay Kanyang minamahal, nililigtas, at pinagagaling. Kaya, in-encourage ko kayo na sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon na manaligan siya, manampalataya siya, at ipapawalang sala ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan at aalalahanin niya lahat ng mga mabubuting ginawa mo at doon ka magkakaroon ng putong ng korona, yung reward mo doon sa langit. Kaya habang may panahon pa, ay sumunod sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, huwag nang hintayin, no? Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Ngayon na, tanggapin mo ang ating Panginoon, iyong Panginoon at tagapagligtas, sarili mo, ha? Hindi mo masasabi, baka ngayong gabi o bukas. Kaya ngayon pala, ini-encourage na kita na manalangin, lumapit sa ating Panginoon Diyos, magsisi,
at tanggapin siyang iyong Panginoon at tagapagligtas, sapagkat ika'y maliligtas, maiahon ka sa kapahamakan at isasama ka sa kinaroroonan ng ating Panginoon doon sa langit. Pag ika'y nag-atubili at hindi ka pa kumilos at hindi ka pa binaliwala mo ito, hindi mo hawak ang buhay mo. May gabi, may bukas, hindi mo alam kung anong mangyari bukas. Kaya ngayon pa lang ay akin sa iyong ipinamamanhig na ihain mo ang iyong sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. No? Yun ang ipinamamanig ko rin sa iyo na ialay mo yung sarili, humingi ka ng habag, na magsisi ka, pagsisiya mo yung mga ginawa mo, at hingin mo yung kanyang presensya na samahan ka niya, at ikaw ay maliligtas. No? Yun ang pangako ng Panginoon. Ang sino mang nanalig sa Panginoon ay hindi na mapapahamak, no? Kundi maliligtas. No? Nasa John 3:16 yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko kayo, ipinamamanig ko sa inyo ngayong gabi, ngayong araw na ito, na ihain niyo ang inyong sarili bilang hain na buhay sa ating Panginoon Diyos na banal, kalugod-lugod, na maging karapat-dapat upang mabatid mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Napakabuti niyo. Bakit ko pa ito sa inyo ipinamamanig? Kasi wala nang oras, mamaya hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo, sa inyong pamilya, sa iyong kaya lumapit na sa Panginoon, humingi ng tawad, magsumamo, no? At tanggaping Panginoon tagapagligtas siya upang ikaw ay maligtas. Kaya kapatid, ngayon, aking ipinamamanik sa iyo ang mga paulit-ulit kong sasabihin sa iyo ito, na kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, ay isa ka ng bago na, no? Kaya nga, laging sinasabi, magbago na kayo, magbago na inyong pag-iisip, no? Huwag umayon sa mundong ito, mamuhay ng marangal, no? Pinapaalala sa atin, no? Ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya, kung sino man ang nakarinig nito, napadaan dito sa sinasabi ko, ay God bless you dahil naparating sa iyo itong aking pinamamanhik na ihain mo ang iyong sarili, idulog mo ang iyong sarili, lumuhod ka, humingi ka ng patawad, humingi ka ng pangunguna, paghahari sa iyong buhay. Wala kang magagawa, sinasabi ko sa iyo, wala kang maipagmamalaki, hindi mo maliligtas ang sarili mo, walang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Panginoong Hesus, no? Ngayon pa lang, ang makarinig dito, makaraan dito, ay ipinamamanig ko sa inyo na ihain nyo ang inyong sariling buhay, ha? Hain na buhay sa ating Panginoong Diyos, ha? At magpatuloy sa lakbayin, hingin ang pangunguna, dahil hanggat nandito tayo sa earth ay tayo'y naglalakbay, ay tayo ay lumalaban sa buhay, no? Kaya sa paglalakad natin ito, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Yahweh, sa ating Panginoong Hesus, ay hindi tayo mapapagod. Tumakbo man tayo ng tumakbo, hindi tayo mapapagod. Lumakad man tayo ng lumakad, hindi tayo manghihina, kasi nagtitiwala tayo sa Kanya para tayong yung ating lakas magpapanibagong sigla, matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Isipin mo yun, Kaya, sabi ko sa inyo, ang lumalapit sa Panginoon at nagtitiwala ay maliligtas. Dalawa lang pong formula ang tatandaan, pananalig at katapatan, no? Kaya in-encourage ko po sa inyo, pinamamanig ko sa inyong gabi ito, matakot kayo sa Diyos, sapagkat
Ito yung katungkulan natin eh. Sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Sapagkat lahat ng ating gagawin, matuwid, masama, hayag, lantad, ay ipagsusulit natin sa Diyos. No? Kaya, ano pa, huwag na pong maghintay ng bukas o susunod na bukas. Ngayon pa lang po, daan kayo rito sa akin, napakinggan nyo ko, narinig nyo ko, ay humingi na po kayo, lumapit na po kayo sa ating Panginoon, ha? Huwag mag-aksaya ng oras, ha? Lumapit sa Panginoon, manalangin, humingi ng gabay, humingi ng pangunguna, at laging magbabasa ng kanyang salita. Ito yung mag-guide sa iyo, aalalay sa iyo habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng earth. Ito yung aalalay sa iyo sa araw-araw na yung buhay. Ito yung kanyang mga salita, ito yung kanyang mga paalala. Kaya sa pakikipag-isa mo sa ating Panginoon na tumanggap ka na sa Kanya, ay patuloy ka nakakonect, ha? Patuloy kang manalangin at maging tapat sa Kanya, kasi ang Panginoon, tapat ang Panginoon eh. Isipin mo, anong meron ka ngayon, di ba? Pinagpala ka dyan, di ba? Anong meron ka, no? Pagpapala ng Diyos sa iyo yan. Kaya, magbalik naman ng sukli. Mag-offer. Ano bang dapat mong i-offer sa buhay mo? No? Meron kang blessing dyan. Anong offer? Anong i-offer mo? Karoon ka ng time, no? Yung effort, time, money. Magbibigay po rin tayo, no? Magbibigay tayo. At ano pa, no? Kaya kailangan yung talent, no? Treasure, no? Magbibigay tayo ng ganyan. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap, no? Tayo ay magbibigay, no? Magbabalik sukli tayo. Kaya magpasalamat po tayo, no? Lagi po tayo magpapasalamat sapagkat sa araw-araw, pagising sa umaga, blessing. Hanggang maghapon, ang dami-dami yung blessing, no? Huwag po kayo makakalimot ngayon pa lang po, no? Ha? Tanggapin nyo na po ang ating Panginoon. Hindi pa nakakatanggap dyan. Tumanggap na sa Panginoon, tanggapin ang Panginoon, magdasal na ngayon, ha? Manalangin kayo ng walang patid, manalangin kayong dumulog kayo, maiyak-iyak kayo dyan, talagang malinis ang inyong puso, malinis ang inyong kalooban. Huwag ko po kayong papawalang bahala, no? Baka mamaya may mangyari sa iyong gabi, nahuli ka na, paano na, no? Huwag kang magpa-andap-andap dyan or magpa-tumpek-tumpek dyan. Ngayon pa lang ay lumapit ka na sa ating Panginoon, tanggapin ang Panginoon ng iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, tapos maglingkod ka sa Kanya. Maglingkod ka sa Kanya ng buong puso, tapat. At alam mo ba, may kapalit sa iyo si Lord yan. May ibabalik sa iyo na na hindi mo inaasahan mo. Kaya nga, ang Panginoon ay lagi nakamasid yan. Bawat oras, no? Bawat saglit, nakatingin yan sa atin, nakamasid yan. Kaya andito ako sa inyo ay namamanhid, no? Yung mga sarili nyo, ha? Ihain yung buhay, no? Mga sarili nyo, ihain yung banal, no? Haing banal, no? Sa ating Panginoon. Hain na buhay, no? At naging pure, perfect, and pleasing po tayo sa ating Panginoong Diyos, no? Ito ay ipinamamalik ko sa hindi, ayokong may masayang na oras na alam kong nakakarating ang salita ko ito sa inyo dyan. Sino man nakakarinig na ito ay nawa ay huwag niyong ipagwalang bahala, sapagkat ito yung nagko-conviction sa akin na parating ko sa inyo ito, sapagkat ito ay napakahalaga, no? Ito ang pinakamahalagang utos, at iyong ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso at ng iyong buong
pag-iisip at yung buong lakas, no? Ito ang pinakamahalagang utos, no? Siya lamang ang ating Panginoon na dapat nating papurihan, luhuran at pasalamatan sa ating buhay, no? Lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong perfect noon. Pero kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo siya, mape-perfect ka kasi dun sa mga paalala niya. Sundin mo lang yun eh. Talaga mape-perfect ka. Kasi ang nais ni Lord ay maging banal tayo sapagkat siya'y banal. Nais niya tayo maging banal sapagkat siya'y banal. Kaya sundin natin yung sinasabi ni Lord, yung kanyang kalooban. Kaya magandang gabi muli. Nawa ay abutin kayo ng pagpapala ngayon sa gabing ito sa aking mga sinabi sa inyo. At inuulit ko po, ihain nyo na inyong sariling buhay sa ating Panginoon. Hingin nyo ang pagpapala, humingi kayo ng tawad, tanggapin niyo siya na yung Panginoon na tagapagligtas upang kayo ay lubos na pagpalain ng ating Panginoon. Kaya salamat sa mga nakaraan ngayon, salamat sa mga nakadaan at nakarinig nito ang mensahe. Ito po ay inaano sa akin ni Lord na ibahagi ko sa inyo itong napakahalagang kaligtasan nito. Ini-encourage ko kayo, no? Pinapamanhi ko sa inyo, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Hindi nyo alam tong gabing ito, baka mamaya may nangyari sa inyo. Hindi pa kayo nakakatanggap, hindi pa kayo nakakalapit. Paano nang mangyayari sa inyo? Saan kayo pupulutin, no? Kaya tayong lahat ay mahal ni Lord. Kaya ang sabi, no? Ang sabi, pinapautos, humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ang mabuting mabalita. No? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang di sumasampalataya ay parurusahan. Kaya pag tayo ay nasa Panginoon, papawalang sala niya na ang ating mga kasalanan ginawa basta tayo manalig sa Kanya at maging tapat at aalalahanin niya lahat ng ating mga magagandang ginawa. Doon tayo magkakaroon ng putong corona, no? Yung reward ng ating Panginoon. Kaya nawa ay pagpalain ng kayo sa mga masabi kong ito. Lubos na nawa ay makasunod tayo sa ating Panginoon Diyos sapagkat wala tayong magagawa kapag tayo walay sa Kanya. Pag-iwalay pa, magkaka-chance na makagawa ka ng masama, diba? Kaya huwag hihiwalay, laging nakakonect, no? Makikinig tayo sa mga payo ng matatanda, makikinig tayo sa mga payo ng mga matatalino, no? Makinig. Pag-aralang mabuti ang mga salita ng matatalino. Ito yung magdudulot sa iyo, no? Ng kaligayahan, no? Kaya ito yung pagbabasa ng ating salita ng Diyos, yung ating sandata. Kapag itong binigyan ng panahon, po talagang ikay maiaayos, malalaman mo yung katotohanan. Ito ang magpapalaya sa isa kung ano man ang meron kanyang ginagawa na hindi maganda. Kapag tinanggap mo ang Panginoon at ang magbasa kanyang salita at lagi ka mananalangin, palalayain ka dyan sa kung ano yung iyong laging ginagawa, makakalaya ka dyan. Ako, sinasabi ko sa iyo, no? Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible, lahat ay may magagawa, no? Kung meron ka man dyang problemang mabigat, ibig sabihin yung hindi ka makatakas dyan. Kung yun nga sinabi ko una, no, yung paglalasing, kung hindi mo talaga maiwasan yung alak na yan, ipagpe-pray kita na mawala yung lasa ng alak para hindi ka na maglasing at hindi ka na mag-inom, na manabang ng iyong panglasa, no? At hindi ka na maghahawak ng kung anong alak o maglalasing. Ipagdarasal kita ngayon din kung sino man ang sa inyo ang naglalasing, no? Sinasabi ni Lord, no? Huwag
mag-google ng panahon sa paglalasing. Kung ikaw ay hindi pa nakalaya sa ganyan, hilingin mo sa Panginoon na maging malaya ka dyan. No? Pagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. No? Sabi ni Lord, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dumulog sa ating Panginoong Hesus at ang katotohanan ang magpapalaya. Kung ano man ang iyong, hindi ka pa malaya sa magginagawa mo yan, tanggapin mo ang Panginoon. Mapapalaya ka. Makakaalpas ka dyan sa kung ano yung nandiyan ka, nakatali ka dyan sa nang hindi mo alam kung anong parusa yan sa iyo. Kaya kailangan lumapit ka sa Panginoon, hingin mo ang habag ng Panginoon. No? Kaya, salamat sa mga dumaan ngayon. Nawa ay pagpalain kayo sa na-share kong ito. Pagpalain ang inyong buhay, ang inyong pamilya. Nawa ay patuloy kayong maging mainit sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa pag-attend ng mga gawain. Huwag magsasawa, magpatuloy. At tayo nagpapaalalahanan, tayo nagsisharing upang tayo hindi makalimot, no? Sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Siyempre, pag dumating ay maraming pagdadaanan pa tayong hirap. So, kapag tayo nakakilala sa Panginoon, alam natin, magkikihanda tayo at tayo ililigtas ni Lord sa mga ganyang kapighatian. No? Kaya, magandang gabi muli. Nawa ay datnang kayo ng mensahe nito na aking share sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at mabuksan ang ating ang kaisipan. Yun ang ating dinadalahan kay Lord na magkaroon tayo lagi ng malinis na kaisipan, ng malawak na pag-unawa, ng malusog na pangangatawan upang magamit natin ito sa ating paglilingkod. Yun. Lahat naman ay nating ipapanalangin, hindi lang yung ating sariling pamilya, yung labas, sa church, sa relatives, sa ibang tao, ay ipapanalangin po natin, lalo na yung leader ng ating bansa, no? Kasi siya yung bigay ng kapayapaan sa bansa natin. Lalo natin ipapanalangin upang lahat ay magkaroon ng kapayapaan, maayos, matiwasay na pamumuhay, no? Kaya mag-ano lang tayo lagi, paalalahanan, huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa sapagkat sinabi ng Panginoon yun na magmahalan kayong parang magkakapatid. No? Hi single mom. Thank you sa mga pag-stay nyo ng konting oras muli ito sa ating mail nyo at nag-encourage sa inyo na magpakatuloy, maging maalab sa pananalangin at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kung maaari ay kung ano ang nararanasan, yung sabihin, kung gusto nyo mag-share kayo ayon sa abot ng inyong makakaya. Syempre, bago naman mangyari yun, meron kang pangunguna, hihingi ka ng pangunguna ng Panginoon at ang Panginoon ang magsasalita sa iyo, gagamit ka, bibigyan ka ni Lord kung paano ka magsalita, tutulungan ka ni Lord kung paano ka magsalita sapagkat si Lord ang ako nga di ko alam kung paano ko umpisahan, paano ko sabihin, pero si Lord ang nag-utos sa akin para magbigay nitong mga sinasabi ko sa inyo. Si Lord ang mag-guide sa atin kung paano tayo magsalita, mag-guide kung paano tayo magpaliwanag, no? Ang susundin natin ay mga sinasabi ni Lord, hindi mga sinasabi ng tao, no? Kapag sinasabi ng tao ang susundin natin, hindi ka magtatagumpay. Ang susundin mo yung sinasabi ni Lord, no? Kaya sabi ni Lord, no? Kung iniibig nyo ako, ay susundin nyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng espiritu makakasama niyo magpakailanman. O isipin mo yun, di ba? Pag tayo ay tumupad sa Panginoon, sa kanyang mga sinasabi,
meron tayong makakasamang banal na espiritu na makakasama natin magpakailanman. Kaya pag na tayo ay nasa Panginoon, ay ligtas tayo, hindi na tayo magpabago ng ating isip. Na dati yung reklamador, nagreklamo ka, hindi mo na magagawang magreklamo kasi nasa Panginoon ka na, nakasandal ka na sa Kanya ka na dumidepende, at bawal ang magreklamo kasi pa nagreklamo ka, mapapahamak, no? Ayaw ni Lord nagrereklamo, no? Ayaw nagrereklamo, kaya nga lahat idaan sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga lagi diadalang natin, bigyan tayong malinaw na pag-iisip, hindi yung nagre-reklamo, ayaw po yan, bawal magreklamo. Itatak nyo sa isip, bawal magreklamo. Pa nagreklamo, mapapahamak yan. Kaya salamat sa mga dumaan ngayon. Pagpalain kayo sa gabing ito, at nawa ay ang ibig ko sabihin, nakatanggap na, nakakilala na sa Panginoon, ay magpatuloy ka, mag-encourage ka, no? Magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Magligtas tayo, magdala tayo ng kaluluwa, mahal ka na maligtas, no? Huwag natin hayaan na hindi yan malalagay sa maayos. Pananagutan natin yan, no? Kaya ito ay ating gawin para mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos, no? Kasi tayo kagaya ko ako, may nagdala rin, may rin sa akin, nagdala ng ganyang mensahe, no? Nabulay-bulay ko, ang sarap na makatanggap ka sa Panginoon. Pagsisiya mo yung sarili mo, nalinis ang iyong sarili. Wow, gagamitin ka ni Lord talaga. Pagagalingin ka na, niligtas ka na, pagagalingin ka pa, saan ka pa, diba? Walang katalo-talo, talagang napakapalad, no? Napakapalad natin na tayo ay tinuring na anak ng Diyos, ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap at lumapit, nagsisi, humingi ng habag, no? Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos, ha? Kaya, kung ano man ang buhay mo ngayon, ay mahal ka ni Lord. Walang tinatangi si Lord. Mayaman, mahirap, ay mahal niya sapagkat lahat ito ay Kanyang inilalang. Kaya, i-encourage ko po sa iyo, na wag na po aksaya ng oras. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, lagi tayo sa Kanyang sumunod, makinig, at pakinggan natin yung Kanyang tinig, sundin natin yung Kanyang mga saway, upang sa ganun, yung diwa niya at kaalaman niya ay sumaatin, no? Napaka-buti ng Panginoon, tapat siya sa kanyang mga pangako. Magandang gabi, sana ay abutin kayo ng punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagpapala sa gabing ito na sa pagdulog nyo sa ating Panginoon ay pagpapala agad ang inyong matanggap. Yun po, huwag pong mag-aksaya ng oras, hingi na sa Panginoon, no? Hingin sa Panginoon ang habag, humingi ng tawad, humingi ng habag na patatawarin ka ng Panginoon kahit gaano pa kabigat, kahirap o kasama ng ginawa mo, ay patatawarin ka ng Panginoon. Papawalang sala niya lahat yan, buburahin niya lahat yan, at aalalahanin niya lahat ang mga mabubuting ginawa mo. Yun po ay gawin na natin ngayon.
Dinadalain ko po ang bawat isa sa inyo ay pagpalain ni Lord, pagpalain, bigyan ng malawak na pangunawa, malinis sa puso, malusog na puso ang bawat isa sa inyo upang makapamuhay ng maayos at makapaglingkod, yung mabigyan ng malusog na pangangatuan upang magamit ito sa paglilingkod. Hallelujah, amen. Tayo ay laging mananalangin. Pinapanalangin ko ang bawat isa ngayon na dumaan dito na kayo ay mapuspos ng habag, kapayapaan at pag-ibig, at kayo ay gamitin ni Lord, at kayo ay datna ng pagpapala, kapayapaan sa inyong tahanan, ng kagalingan sa bawat isa, ng kung sino man ang may sakit, pagagalingin kayo ni Lord in Jesus name, in Jesus name, no? Kaya lagi lang connect kay Lord, lagi lang sa kanyang tumitig, mag-abang, no? Ano ibig sabihin mag-abang? Mag-abang ka lagi sa revelasyon, sa araw-araw, yung paalala ni Lord. At tumitig sa kanya lang tumingin. Huwag sa mga problema o sa mga negative dyan. Kay Lord lang titingin, no? Tandaan po natin na maraming pangako si Lord. Ang lahat ang mga pangako na ay may katuparan, no? Mangyayari. Kaya, ngayon pa lang, tumulog na sa Panginoon. Humingi ng tawad, tanggapin Panginoon tagapagligtas bago ka matulog, Huwag ka matutulog na hindi mo ginawa yung sinasabi ko sa iyo. Hindi mo alam baka mamaya kung ano mangyari sa gabing to, Gawin mo na. At sinasabi ko sa iyo na iba yung kagalakan ang iyong mararamdaman. Iba yung ang ibang feeling mo na nasa Panginoon ka, talagang mamumuhay ka na ng marangal, no? Susundin mo na ang kanyang kalooban, no? Kung dati naglalasing ka, mahilig ka sa mga nagpapaasawa ka sa pita ng laman, mahilig ka makipag-away, mahilig kang mainggit, nakikita mo gusto yung sa kapwa mo, magkaroon ka rin ng gato, nag-iimbot ka, gumagawa ka ng mga kahalayan, mga paninira, puri, kahalayan, kapalaluan, pangangalunya, pangwawasak, pagpatay, ay palalayain ka ni Lord kapag lumapit ka sa ating Panginoon. Yan ay mga nanggagaling sa puso yan. Kaya lagi natin idudulog sa ating Panginoon na linisin yung ating Panginoon puso. Linisin ang Panginoon yung ating puso para yung mga yan malinis, kasi yan yung mga masasamang nag-uudyok sa puso na gumawa ka ng masama. Ngayon kapag nakakay Lord ka na, may aral ka, may gabay ka ng banal na Espiritu, hindi mo na magagawa yung mga bagay na yan na talagang napakasasama, no? Kaya lumapit po tayo sa ating Panginoon at ikay maliligtas, gagaling ka, no? At mapupunta ka sa kaharian niya, doon sa kanyang kinaroroonan, doon sa Ama, no? At yun nga, lahat po yan ay mangyayari, no? Pakat ang Diyos ay tapat, no? Tunay ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Tataglayin natin ang kanyang pag-ibig nito sa atin lahat, no? Bibigyan niya tayo lagi ng lakas sa umaga, no? Sa araw-araw, bibigyan niya tayo ng pagkain, no? Ng tubig na iniinom natin, di ba? Araw. Pinagagaling na tayo sa ating mga sakit, nilalayo tayo sa ating mga kaaway, no? Talaga napakabuti ni Lord, no? Yung mga mahihina, napapagal, ay pinalalakas niya. Gayon din mga kabataan, napapagod din yan, at saka napapagal, pinalalakas ng ating Panginoon yan. Kaya bata, adult, youth, young adult, mga mami, mga kasiidaran ko, senior, lahat po ay ini-encourage ko kayo, pinamamani ko sa inyo na lumapit sa Panginoon, tanggapin niyo ang Panginoon, sariling Panginoon tagapagligtas, at ikaw ay kanyang
Patatawarin pa, paano walang sala niya lahat ng iyong mga kahit gaano pa kasama. At ikaw ay maligtasan, ituturing kanyang anak. Ipahayag mo ang makasalanan at patatawarin niya sapagkat ang ating Panginoon ay matuwid. Salamat uli, salamat sa nagbigay ng oras sa makapakinig dito sa aking live. Thank you. Gusto kasi kayo ay maligtas. Gusto kayo ay maparatingan itong aking mga sinasabi. Gusto ko na kayo ay makakilala sa ating Panginoon. Ito lang naman talaga, inuulit-ulit ko lang at sinasabi na talaga. Yung lang, yung nang mahalaga sa ating buhay ngayon, wala nang iba. Ang makakilala sa ating Panginoon, makakilala sa Kanya, sapagkat sa Kanya na lahat to nilalang niya tayo, lahat ito na sa paligid natin Kanya, wala tayo rito pag-aari, pahiram lang sa atin lahat, pati buhay, kaya matakot tayo, hindi natin alam mangyayari mamayang gabi o bukas, diba? Naku po, kaya ito'y sa akin inuutos para sabihin sa inyo na matakot sa Diyos, sumunod sa Kanyang kalooban, gawin lang, maging kontento lang tayo kung anong meron tayo, huwag na tayong maghangad na kung ano, kung meron man tayo sobra-sobra, ay tulong natin, ibigay natin ng buong kaya kung maaari, sapagkat tandaan po natin, hindi po ating itong nasa nakikita natin lahat kay Lord, itong nakikita natin, pinahiram lang sa atin ito, kaya huwag tayo masyadong maghangad, huwag na natin isipin na magkaroon ako ng ganun, hindi mo naman alam ang bukas o mangyayari kaya pinaman sa inyo lang ngayon ay tumanggap kayo sa Panginoon at magpatuloy sa Kanya hanggat nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Magpatuloy lang sa mga ating buhay, sa yung aalalayan tayo ng Kanyang salita at yung ating gabay. At maging kontento lang tayo kung anong meron tayo. Huwag na tayong magreklamo kung anong wala dyan. Magpasalamat tayo dahil ang mahalaga, ang buhay na binigay niya sa atin, makakasama pa natin ating pamilya, diba? Na kontento tayo, may kapayapaan, may pag-ibig, no? Kaya good night po. Good night. Salamat po sa pakikinig. Good night.